Why can't it be... what? Alin good? Why can't it be what? Why can't it be? Uh, About yourself. For myself? May mga, siguro po kasi may mga bagay na hindi talaga pwede. So, all we have to do is accept. Paano ka nagsimula sa career mo sa teacher? First po kasi sumali po ako with my band, Ezra Band po, sa Pilipinas Got Talent. And then, dun po nag-start. Aling batch ka doon? First po. First season. Nanalo ka? 5th placer po. Sino nanalo noon? Jovi Padilla. Yes. Si Jovi. Ito, may gusto lang itanong sa'yo yung isang professor sa UST. And a columnist himself. Editor of Tempo and columnist of Manila Bulletin. Nestor Quarter. Hi, Kay. Hello. When you write a song, like kagaya ng Mahal Ba Ako ng Mahal Ko and the others, anong point of view ang kinukuha mo? Babae o lalaki? Well, lalaki. Sa point of view na lalaki. Kasi ang lyrics nung Mahal Mo, Mahal Ba Ako, hindi mo ako hinahawakan ng kamay. Parang point of view ng babae. But actually, it's my point of view. Kung gender ang pag-uusapan, I'm a lesbian. So, ayun po. In a lesbian's point of view. Yan po. What can you say about the common reaction na pag naririnig yung kanta mo, hindi nila, pag hindi ka nakikita, ang alam nila, lalaki yung kumakanta. Anong masabi mo? For me, it's somehow a compliment. Yes, yun po. Kasi gusto ko naman yeah, gusto ko rin naman. Yun ang naman. Yeah, right. Thank you. Thank you, Tito Nestor. Our next question will come from another social media influencer, Julian Mauricio. Wow! Hi, Kay. Nakalagay dito sa press release that you are, and I quote, you are a proud lesbian and member of the LGBT community. When you're writing songs, iniisip mo ba kung makaka-relate sa mga kanta mo ang hindi members ng community na ito? And paano mo ina-adjust mo ba ang songwriting mo para maging mas relatable to a wider audience, more people, kumbaga? Well, kasi most of my songs are about love. So, pag kasi sa love, parang wala naman gender na kailangan dun. Na parang specific, gano'n. Parang, it's about love. So, para sa lahat. Hindi ko siya kailangan i-adjust. Gano'n. So, it's more of the feeling. Yes. Yung dati mong band members, okay lang ba sila dun sa decision mo na mag-solo? Paano mo sila kinausap about it? Well, kasi naging busy na rin kasi sila sa mga sarili-sarili nilang mga work din sa Davao. And mas prefer nila na dun sa Davao magstay. So, ayun, nag-decide ako to pursue my passion. Ganun. So, yan, I went back to Manila and then, ayun, nag-solo na ako. Hindi naman kayo nag-away? Hindi, wala, hindi kami nag-away. Okay naman sila. Okay naman. Okay. Thank you, Julian. Eto, pinursu niya rin ang kanyang passion. Walang iba kundi si Reggie Bonoan. Hi, Kay. Hello po. Yeah, PGT first season. Yes. I'm just wondering, ba't ngayon lang ikaw nag-isip na pasukin tong album mo? Tsaka sinong inspiration mo sa paggawa ng album? Okay, after po kasi ng PGT, medyo dun po pumasok yung syempre sa band pa rin ako. So parang medyo hindi ko pa alam kung ipapursue ko ba or wag na lang. Kung babalik nila ako sa Davao, gano'n.
But, ayun, after nung, siguro yung span of, ng time na nakapag-isip na ako, yun, nakapag-decide na ako na, yun nga, to pursue my passion, ayun. Doon ako nag-decide na to work with Star Music. Additional, i-add ko lang dun sa question mo kasi nung time kasi ng 2013, nung pinoproduce ko, yung ginagawa ko yung album ni Daniel Padilla na DJP. May isang song kasi doon, yung sinulat ni Kay, yung unang-una na ginawa niya sa PGD, yung Walang Iba. So, pina-remake kasi namin yon, pinagawa namin kay Daniel. And then, all of a sudden, si Sir Roxy, yung head ng Star Music, nagtatanong siya, asa na si Kay? Kasi nga, we're trying to license the song. So, hinahanap namin siya, pinahanap siya ni Sir Roxy kasi si Sir Roxy talagang naniniwala sa kanya ever since. Gandang-ganda si Sir Roxy sa boses niya, sabi niya, meron yan, hanapin niyo. So yun, hinahanap namin siya. Di ko alam kung si Jonathan ang nakahanap sa kanya di ba? So yun, doon na nag-start na kung papayag siya na ipa-license yung kanta niya for Daniel, isabay na natin na in-meeting siya for another or for a certain projects na pwede natin ipasok sa kanya. So doon yung pumasok yung project namin na pinasok namin sa kanya sa OPM Press na isang araw. Tapos start noon, nagdire-diretso na siya. So naging finally siya, nag-interpret siya sa Himig Handog, and then naging pumasok siya sa We Love OPM, and then we decided na gawan na siya ng solo. Parang it's time na para gawan siya ng solo album under Star Music. So yun yung kwento niya talaga noon. Si Roxy, yun, hinanap ka. And you've made the right decision, di ba? Yes, well. And the other question is, kung sino daw yung inspiration mo sa paggawa ng album? Ang aking team K-Cal, yung mga supporters ko po. Dahil simulat sa pulpo talaga sila yun, parang sila po yung, gusto talaga na magkaroon ako ng album. They want to, yun nga, na marinig more of my music. Ayun. So, sila po yung inspiration ko for this album. And follow-up ni Reggie, kung are you in a relationship daw? Hindi po, wala po eh. Wala po. So, single siya. So sad. Thank you, Reggie. Ang susunod na magtatanong ay kiniklaim niya rin na single blessedness siya. Wala iba kundi si Jude Cartalab. Sorry. Single blessedness. Kainis ka talaga. Congratulations, Kay. Thank you. Good afternoon. I'm just curious kasi like, for an LGBT member or proud member, what do you want to be remembered as an artist, as a lesbian artist? Kasi most of the poems that I've read sa mga lesbians, medyo may mga angst, medyo dark. Ano yung gusto mong ma-remember ka sa audience mo? Well, kasi hindi po kasali sa image ko yun nga po yung medyo dark and Naloka ako sa medyo dark. So yun, siguro po, there's a parang softer side naman sa aming mga lesbians. There's a softer side and hindi puro dark, hindi puro astig or what, gano'n. So yun, sweet, soft, and lovable. Ayun. Uy, feeling ko, Jude, yung sa Sweet and Lovable na i-express niya sa mga songs niya, diba? One last question. Kasi may classification ng mga lesbians eh. So, anong klaseng lesbian ka if you want to categorize yourself? Kasi, I'm not sure if you're familiar with Fun Home, yung musical. Si Chris Villongo kasi kinaklasify niya yung character niya as parang chopstick yata na lesbian. Siguro ako, ano ba? soft butch. Ayun. Thank you. Thank you.
O, di ba? Ang taring ng mga tanong, parang advocacy, mga LGBT community, mga ganyan. Dapat mga tanong ganito, Jude, ganyan. Kikal, willing ka ba na mag-back to back kayo ni Aiza, ni Charis? Tapos ikaw, di ba? Di ba? Willing ka ba? Okay ka ba? Papayag ka ba na magkaroon kayo ng future project? Halimbawa, pagsama-sama natin si Charis, si Kikal, tsaka si Aiza. Opo. It would be an honor, di ba? Naging inspiration mo ba si Charis and Aiza sa mga pagsulat mo sa ibang songs? O meron kang sarili mong, ito ang gusto kong gawin, hindi ko kukopya sa kanilang dalawa sa kung anong path nila? Ayun po, may sarili ako. May sarili ako. Kasi iba-iba yung iba-iba yung genres nila. Although medyo similar yung genre namin ni Aiza. Pero kasi, well, mas soft yung kay Aiza. Then, yung sa akin, ayun. Basta may sarili rin naman. Si Charis vocal sa kanyang partner, diba? Na si Alisa Alano. Charot. Alisa Quijano pala. Charot lang. Charot lang ate. Tapos si Aiza naman kay Lisa Dino. Ikaw ba ay handa ka rin ba na i-open up ito sa mga sa press, sa tao, sa fans mo kung sino ang yung special someone? Oo naman po. Pag meron na. So ngayon wala. Wala po eh. Totoo. Ngayon kasama natin ang di umanong special sound. Char lang. Yan lang. Sige, thanks Kikal. Sir Aaron, back to you. Jai, actually may follow-up question lang si Noel Orsal. Kaya pinapatanong niya kung nagka-boyfriend ka daw ba? Ay, oo. Kasi may mga ganun eh. Yung, di ba parang kaya naging, nagpalit ng kasi nasaktan, ganyan. Ay, hindi naman po. Wala po eh. Parang ever since nagkaisip pata ako, ayun, maski hindi pa ako nag-aaral, ganun na talaga. Like, may crush na ako sa girls, hindi ako nag-crush na boys. Parang, nakikita ko lang sila as playmates, ganyan, and idol. Pero yung sabihin na boyfriend, wala po. Thank you, Kay. Thank you, Jayo, for being honest. Wow! Nagtanong lang naman ako. Our next question will come from another songwriter and the editor of The Manila Bulletin, no other than Jojo Panaligan. Yes. Hello po. Was there a time na kumanta ka din, especially siguro nung bata ka ng mga pambabae, like Whitney or Malaya, dumaan ka doon? Hindi po, hindi ng boses ko, iba yung pitch kasi nila eh. Nasa mataas kasi yung mga pitch nila eh. Yung akin, since nung bata kasi ako, ganito na yung voice ko na parang, mababa yung boses ko. For a normal girl. Hindi naman sa abnormal ako. Para yun, para sa normal na tunog ng babae na boses, mas bababa yung akin. Did you have a hard time coming out to your family and your friends? Kasi alam natin sa media especially, palasak na yung kwento nung baklang lumalabas or kung paano pinapahirapan or itinatakwil pa nga kung minsan. Pero sa lesbians, hindi masyadong lumulutang yung mga stories nila. Can we hear from you? Ay, oo, ganda niya. Well, opo, mahirap. Para naman siguro sa lahat, para sa lahat. Well, swerte lang yung iba na yung mga parents nila parang nasa isip na nila na kahit ano man yung kalabasan ng anak nila, okay lang. Pero sa case ko kasi, yung parents ko are both Christians. Tapos, ayun, parang hindi nila ma-accept at first. Then, ayun, grabe rin yun. Parang I shed a lot of tears and maraming pagpapawal na naganap and all that. Pero, ayun, sa ngayon po, na-accept na naman nila. Pero, hindi pa rin sila okay sa same-sex relationship. Yes. So, hindi ka pwede kahit kailan? At least for now. Sa mag-uwi or magpakilala. Yeah, ayaw nila. Ayang hirap. Oh. Do you think mas mahirap for lesbians to come out or be accepted than gays? Kasi parang pag lesbians, parang mas madali pang magbago dahil pag-aasawahin lang. Parang may ganung thinking di ba? What do you think of that?
mas madaling ma-accept po ang hindi, both naman eh, both gay or lesbian. Depende sa mga tao, depende sa tao kung ano yung paniniwala nila. So doon magbabase yan eh, kung matatanggap ka ba nila agad or hindi. It depends sa kanila. In deciding na mag-pursue ng professional career as a singer, sumagi ba sa isip mo yung tungkol sa privacy mo, and that maybe always yung sexual orientation mo will always be the angle, will always overshadow whatever greatness you may have as a singer, as a songwriter? Well, before, there was this, relative ko siya actually. Then sinabi niya sa akin na wala kang mapupuntahan dahil ganyan ka. Sabi niya sa akin yun na parang dahil daw sa music industry, lalo na dito sa Philippines, hindi pa daw tanggap yung mga ganon. Yun. Tapos, para sa akin, so what? Ganon. So parang sabi ko, bahala na kung anong mangyari. Basta gusto kong gawin yung gusto kong, gagawin ko yung gusto kong gawin, ipapakita ko kung ano yung meron ako, then bahala na. Ganon. So para sa akin, kung ma-accept ako or hindi ng mga tao. Kay Rox, paano naging advantage yung kung sino si Kay as a marketable commodity? Siguro yung nakita ng management sa kanya. No? Siguro number one na dun yung pagiging, yung talent niya, yung ganda ng boses niya. Kasi aminin natin, very unique, beautiful, tapos clear ang boses niya. Isang factor na yon yung boses. And then, pangalawang factor, nakakasulat siya ng mga kanta niya. Nakakagawa siya ng mga hit songs like Walang Iba, Isang Araw, yung Niebe. So, nag-hope kami sana sa bagong album na to, makapag-create ulit siya ng hit song. And then, isa siyang legit na musician. Isa siyang, alam mo, hindi natin matatawaran na talagang legit siya na artist. So, yun yung nakita namin sa kanya na talagang nagpa-push sa amin na kunin siya as star music artist. And finally, did you have to tweak the songs? Like halimbawa, pagdating sa pronouns, does she have to say he or she para, you know? Walang ganun kasi Walang lahat ganun. Tagalog eh. Lahat Tagalog. May isang ano lang, may isang song lang, why can it be? So wala namang ganung ano. But if she'd want to use she, you'll allow it? Ikaw, pwede naman. Oo, nagkataon lang na wala. Oo, nagkataon lang na wala. Naman. Salamat. Thank you. Thank you. Thank you, Joe. May follow-up question lang si Manay Ethel. Kay Mr. Santos lang. Hi po, ma'am. Rox, itong mga songs na nakalagay sa album, are they your choices or hers? Collaborative po ito, ma'am. Actually, nag-listening session kami with Sir Roxy, yung manager niya, with the marketing team, watch content team, and Kay. So, napag-usapan namin na kung ano yung magustuhan ng group, dun tayo. So, ano siya, collaboration siya between Star Music Team and Kay-Cal po. So, pareho pong gusto ng both parties. Yan po. Naka-release na ito? Yes, naka-release na po to. Release na po siya sa mga record bars, and then meron na din po siya sa iTunes and sa Spotify for streaming. Pero napanood ko siya sa mix. Apa. Kay Kay, may formal training ka sa music? Wala po. So paano na-develop? Sa singing po, actually ni-YouTube ko lang eh. yung mga kung paano yung mga exercises para sa voice. And yung sa guitar naman, kasi lagi akong tumutugtog with a band. Tapos yung gitarista ko, lagi ino-observe ko lang siya. Then tanong-tanong, ganyan. And then hanggang sa natututo, na-adapt ko na rin eventually yung mga style nila. Ganyan. So, lang po. How old were you when you realized you could sing? How old ba? Siguro nasa 10?
Anong first song mo na? Yung Salawad. Pero hindi ko na po kasi maalala yung... Naalala ko lang na yun yung kinakanta ko dahil kinakanta siya nung uncle ko. Tapos ginagaya ko siya. Rox, may suggestion ako. Yes po. Paano mo siya ng ano? Pa-record mo siya ng song na yung ang salita taga Davao. Dedicate yung kay Presidente. Pwede po. Maganda po idea yan. Para yes. lahat ng taga Malacanang at lahat ng sundalo. Okay po. Ito na yun sila. Thank you sa inyong Thank you po. Thank you, Manay. Ito ang susunod na magtatanong ay may unique din na boses at kayang bumirit ng mga AJ songs. Walang iba kundi si Reyma Devesa ng ABS-CBNnews.com. Talaga yan. Hi, Kel. Congratulations. Actually, nasundan ko yung ano mo mula sa PGT. Yay. Gusto ko lang malaman reaction mo kasi dami natanong kanina na personal. Paano mo i-describe yung album mo? Okay. Yung album ko po, isang word lang po ang ma-describe ko dito. It's love. Kasi parang, yung mga songs dito, tinutukoy po yung parang iba-ibang parang cases ng love. Like, minsan, like, why can't it be? Parang, hindi, ano ba tawag doon? Parang hindi nababalik sa'yo yung unrequited love. Tapos, meron ding Rosas na nasa stage ka pa ng kilig. Tapos, meron ikaw lang na parang, di ba, ando na, kayo na. And then, yung hanggang sa mahal ba ako ng mahal ko na parang may stage sa relationship na parang nagdududa ka kung, yun nga, kung love ka ba ng partner mo. And meron din yung friend na kung ako na lang sana. So, about siya sa love lahat. Parang, Ano yung masasabi mo na kasi given naman na ang daming artist ngayon, pero nabigyan ka ng pagkakataon ng Star Music na mag-record ng sarili mo album? ako sobrang thankful po ako sa Star Music, kay Sir Roxy Likigan, kay Sir Rox Santos, kay Sir John, kay Miss Malu. Grabe. Ano ba? Kasi yun nga, katulad ng sinabi niyo, ang dami-daming artist pero ako yung napili. So, and yun lang talaga yung word na masabi ko eh. Parang laki ng pasalamat ko.